101.7 FM. Wagas Mandin, broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer, the views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, bago po tayo mag-umpisa, pakilala ko muna po yung partner ko. Partner. Magandang araw po sa mga giliw nating walang sawang nakikinig ho sa ating palatuntunang Balita at Talakayan. Isang maulan at malamig na araw ho sa inyong lahat. Mukhang formal nang in-announce ng pagkasa yung pagsisimula ba ito ng La Nina. At ito daw ay tatagal ng hanggang Marso. So, mayroon na tayong ilang lugar dito sa ating probinsya na medyo tumataas na yung tubig dahil dito sa pag-ulan. Bagamat mahina pero sa bundok siguro nanggagaling yung tubig na nagpapalaki dito sa mga iba-ibang parte, particular dito sa medyo Panggalan yata, Lubog, Anggutad, ang hindi natin alam sa parte ng Nawan. May mga hindi na pwedeng daanan, dito medyo sa malalim. Yung sa area papuntang Canubing Dos, binaharin diyan. Kasi yung ilog diyan na galing Bako, umaapaw 'yan eh. Doon sa may tulay. Doon sa may tulay. Malimit naman partner 'yun eh. At yun nga ang lagi nating sinasabi, yan ay lagi kumbaga ay nangyayari lagi pero bakit hindi nagagawa ng paraan at naasikaso lamang. Pagka ganitong nangyayari na pero pag nakalipas na wala na. Actually nakikita naman natin nandiyan na naka-impake na yung mga ayuda. Hindi totoo 'yun kasi nung isang araw, 'di ba, binaha na last week yung yung portions ng Nagiba diyan sa Andres Ilagan ng Nauhan kasi 'di ba umapaw yung tubig sa yung nasira yung dike yata diyan sa mag-asawang Tubig River na connecting Victoria at saka yung dumadaan dito sa Nauhan. Kaya ayan, bumalik na naman yung baha diyan sa kurba, umaapaw na naman yung tubig diyan. At ang binababaan niyan halos lahat yung mga kabarangay ng barangay ng Nauhan area eh. Tapos dito yung yung sa Canubing Dos naman at ilang portions na nadaanan ng tubig binaharin. Oo. At mismo nandun ako, nakita ko may mga tawag dito, may nakita ko mga bitbit na na ayuda. Hindi mawawala sardinas diyan. Hindi ako nagkakamali, parang 4 na sardinas at 2 kilong bigas. Oo. Tapos wala namang pangalan kung sa kanino galing. Wala, pero may kulay. May kulay. Kaya hindi mawawala yung nagbigay doon na mga politiko. Kaya sinasabi natin partner kumbaga nangyayari nga lagi yan at ang lagi lang nagiging solusyon nila yung pagbibigay ng ayuda na minsan parang nagagamit pa nila itong sitwasyon na ito para doon sa kanilang mga personal interest kasi akala pag namigay ng ganyan tinutulungan nila yung mga tao pero sa totoo lang
Lalo na ngayon, mag-election partner. Talagang lalabas yung mga yan para gamitin yung mga resource ng gobyerno. At sabihin, kumbaga, para pakita sa mga tao na yan, tinutulungan namin kayo, binibigyan namin kayo, pero sa totoo lang, hindi naman dapat ganun, na ang kailangan ng taong bayan, yung solusyon, na hindi yung paulit-ulit na nangyayari yan. Hindi yung tuwing may ganyang pagbaha, ang solusyon nilang ginagawa, ay yung tapal kabayo sinasabi ni Ka Robert na bigyan mo lang ng sardinas yan, bigyan mo ng noodles yan. Ayos na. At sikat ka pa sa mga yan. Ibubuto ko pa ng mga yan. Actually, wala tayong interview. Dapat na panayam din natin yung mayor ng Nauhan, which is kanyang majority ng kanyang area yung binabaha. Dahil ang balita natin noon, yan yung naging prioridad niya yung solusyonan yung pagbaha. Pero bakit wala parang kasi yung area kasi dito sa Nauhan West, hindi na yan nakakaranas ng pagbaha simula nung napaupo ito si Mayor Joel Teves sapagkat yan nga naging prioridad niya bumili ng mga sasakyan. Yung tawag dito, hindi na sasakyan, tawag dito yung mga makinarya para ayusin yung area doon. Parte doon sa inyo sa Aurora. Di ba? Hindi binabaha yung lugar na yan ngayon Pero sadyang may portions kasi doon na pagka bumabaha, pagka umuulan talaga, umaapaw talaga yung tubig doon sa kanila. Pero tubig ulan yun. Hindi sa tubig galing ilog. Ewan ko bakit itong area na malapit doon sa kanyang munisipyo ngayon ang dinadaanan naman ng parang lumipat lang sa paliwanag mo, partner, mukhang hindi pinag-aralan. Gusto, parang lumilipat lang kasi nasira nga yung dike pero parang, nung hindi nasira yung dike na yan, yung sa mag-asawang tubig na yan, hindi yan binabaha buong area halos ng Nauhan. Ang tanong kasi, bakit nasisira yung dike? Hindi. Tanong baka naman may sabotahe Baka ampaw. Ampaw, baka sabotahe yung yung mga proyekto. Yun ang isang problema pagdating diyan sa sa flood mitigation project natin. Ang daming pumapalpak dahil nga doon sa yung sinasabi mo, bakit nasisira agad? Mukhang hindi taakma doon sa lakas nung yung mga nilalagay nilang protection diyan. Pero agos ng tubig. Milyon yung pondo ng DPWH para ikumpuni yung mga dike natin, maging saang bahagi ng ating lalawigan, maging protection doon, di ba? Meron din silang mga wall, tawag dito, yung protection na dike sa mga tabing dagat, di ba? Tawag doon yung seawall, di ba? Actually, sa kabilang diyan sa may Nauhan, parang ang project yata diyan, parang proyekto mismo from the national yan na pinakamalaking budget nanggagaling sa national pagdating do sa flood mitigation project, yung DPWH. Ang problema, partner, sa daming perang inubos na diyan ng ating gobyerno. Madami na rin naging komisyon diyan. Totoo yun, partner. Kaya nga kumbaga nagiging palabigasan na lang siguro itong itong mga proyekto pagdating sa flood mitigation project kasi nakikita wala ganun pa rin yung nangyayari. Katulad ito, hindi naman umulan sa kapatagan. Although nakita natin maaaring sa kabundukan, malakas ang ulan. At dumadaosos yung tubig na nangyayari nung pagbaha doon sa ilang lugar. Yun, at ang maaring ang tuturo yung sinasabi mo, may mga solusyong ginagawa. Kaya lang, baka naman yung solusyon para protektahan mo mula ang isang lugar. Pero yung tubig naman, lilipat naman sa iba. Kasi di ba, yun nga tinatanong ko dati sa kanila. Hindi ba pwedeng pagsamahin yung pondo ng national, ng provincial, ng pondo ng mula sa Congress para yung problema ng pagbaha sa Oriental Mindoro, pag-aralan talaga alin yung dapat simulan, alin dapat yung unahin para yung pangkalahatan na. Tsaka partner dapat may dapat pagsamasamahin din nila yung kanilang pag-aaral tungkol dito kung paano talaga susolusyonin yung bahay. Hindi yung kanya-kanya sila ng project, iba-iba yung estilo nila. May dredging, merong protection dike,
So yung dredging parang wala namang nagsisimula pa, di ba? Oo, pero yun yung priority nila. Dahil na ang dami nang biniling heavy equipment ewan ko kung nasa na heavy equipment na yan. Kaya nga baka pwede yung mga dump truck na yun harang doon sa baha. Yung mga payloader natin, yung mga nawawala. Yan ang kailangan kumbaga at saka sana kung i-dredging mo yan para nakita ko ba doon sa baka yung ibang dump truck ay nagtatambak sa mga property. Baka partner. Yung kasi may nakita ko partner niya mga ganyan yung sa Pampanga. Nakita ko yung mga pag nagdi-dredging sila, hindi naman kinukuha ang buhayin, talagang tinatambak sa magkabilang gilid at ang taas na. So, ganun dapat siguro gawin. Hindi yung, kaya siguro hindi matuloy-tuloy yung dredging yan dahil, ewan ko ba, kung matagal na yan at aprobado naman yan, siguro gawa doon sa pagtutol. Kaya naman tinututulan, ayaw ng ating mga kababayan na iluluwas mo yung mga materialis na galing diyan. Baka na pwede naman direkta sa barko. Yun. Madaming nakikita partner na nakakalusot yung mga barko. Nakikita na talagang naghahakot ng buhangin. Actually, may mga ebidensya naman. Maalala mo yung proyekto ng Santa Clara? Oo. Dito sa Nauhan. Yung hydro. Yung hydro. Oo. Ano na ba nangyari? Alam mo partner sa tingin ko yung hydro na yan parang front na lang. Parang front lang partner yan nung mining isipin mo ang haba nung tunnel na binubutas na daw yan, tsaka nagtataka yung mga tao diyan. Ang tagal na, bakit hindi pa natatapos yan? Ang tagal, ano pating update? Nagtataka yung mga tao daw diyan. Nagtataka daw yung mga tao diyan. Bakit daw pumapasok diyan ng mga truck na malalaki yung close ban. At kinukuha yung yung lupa. Hindi na kung saan dinadala. So malamang parang naka-front nga lang yung Dati kasi may nakikita ko diyan yung mga malalaking dump truck sa madaling araw dumadaan. Isa pa yun, may taklob. May taklob yung pero lupa yung karga. Sabi ko saan kaya dinadala to? Kaya yung daan diyan sa yung papuntang Comunal yan, nasira yan dahil sa sa mga heavy equipment na yan na dumadaan lalaking mga dump trucks Pero walang update At saka partner may update pa yung probinsya natin tungkol sa Santa Clara yan. Walang update tungkol sa baka kanta na lang Santa Clarang Pinong-Pino yan. Tsaka partner nung minsan na interview ko yung ilang workers diyan dahil kaya ako naman na-interview. Matagal na, panahon siguro taon na rin. Nagkaroon ng isang trahedya diyan na insidente na natabunan. Aksidente. Nahulog yata kung dinala diyan sa may parte ng hospital, isang hospital diyan. So nakausap natin yung ilang trabahador doon. Hindi naman mga taga rito partner, taga Baguio at mga minero yung mga yan. So bakit mga minero ang naandun? Kasi nga ang style niya, 'di ba, minimina naman talaga. Kasi naguhukay naman talaga sila Kasi hindi ka naman makapagawa ng isang sabihin na nating hydro power parang dam yan, 'di ba? Na hukay naman talaga kasi ang isa sa mga kaibigan ko nakaakyat mismo doon dahil nasira yung isang gulong ba yun ng kanilang self-load na truck. May loader yung unahan Tapos yung likod niya parang dam na nagsi-self-load siya. Nasira, hindi mabunot yung kabitan ng gulong, naputol. So yung isang kaibigan ko, isa sa mga napasama doon para hugutin yun kasi yun yung mga magagaling sabi nga niya 10 piso na lang pamasahe, nasa ulap na sila sa taas sa sobrang taas. Tapos yun ang nakikita niya, yung mga nagsi-self-load na yon ng mga truck na nanggagaling doon sa hukay. Parang mga langgam daw na na pumapasok doon, may karga na lupa, inilalabas. Ganun daw. Yan kasi partner ko yun yung nirereklamo na pag bumabaha, talagang putik yung iniaagos diyan sa parting Nauhan. At ang tinuturong dahilan yung hindi ko lang alam ito yung Santa Clara na sinasabi. Pero yun daw ay galing nga doon sa ginagawang hydro. Yung mga putik na bumababa galing sa doon sa pinaggagawan dahil pag malakas daw ulan talagang putik na, halos putik na yung pumupunta sa parting Evangelista, ganyan sa na dati naman daw hindi nangyayari yun. At saka bakit ang bilis di ba? Hindi naman ganoon kalakas yung ulan Bakit ang bilis bumaba yung tubig? Siguro, wala na. Kalbo na yung kagubatan natin ang tanong nga dapat meron kasing update yung ating gobyerno diyan kung itong mga proyekto nito kasi mga major projects yan
malaki may tutulong niya sa ating lalawigan kung talagang matutuloy yung dam na yan. Wala rin tayong update tungkol doon sa Armorac. Yung Armorac, in-approve nila yan. Oy, may bagong bukas na na resort sa Bulalakaw, di ba? Nakikita nyo yung parang temple na puro bato. Stone temple, kung tawagin. Kung tawagin, di ba? Ginaya yung sa Baguio. Di ba? Kung titingnan mo, mga Armorac yun. Di ba? Isa nila kukuhin yung bato na ganung disenyo kasamang sandi. Kung hindi sila maghuhukay sa isang bundok o dyan sa isang ilog na para ipapatas doon lahat ng disenyo. Gusto ko yung puntahan maganda daw yung lugar na yun. Kasi malimit ako pumunta sa area na yan. Para makita ko mismo yung aktual. Aktual. Para hindi magliwaliw. Kasi di ba? Napakarami nun na bato na pinatas sa kasamang sandi. Saan nang galing yun? Saan nila kinuha yun? Bakit pinayagan yun ng... Matyaga, no? Bakit pinayagan yun ng DNR, ng MGB? May permit ba sila? Kasi kung wala silang permit, hindi yan ilalabas sa social media. Siguro, dahil yun ay maaaring sa aking pananaw lang dahil yun ay dito naman ginamit, hindi naman iniluwas, pwede sigurong gamitin sa gano'n. Kaya lang, sino may-ari nun? Gobyerno ba may-ari nun? O private? Tingin ko parang private ang tanong ba doon, magkanong usapan sa mga batong yan? Ayun. Although siya, kumbaga makakatulong sa turismo natin, siguro isa yan sa pinagbabasehan nila, pero tingnan natin. Kasi mas maganda pa rin yung nai-interview natin yung may-ari o isa sa mga... Isa yan sa dinadayo ngayon. Partner yan, nakikita ko lang sa social media. Sa Barangay Milagrosa yun sakop ng Bulalakaw yan. Talagang malaki rin ang ginastos doon. Isipin mo, pinagpatas-patas nila yung bato. Tsaka yung structure nun, di ba? Kasi, di ba, pag lumindol, di ba, kung yung disenyo nun, paano kung gumuho? Puro bato yan. At tapos, nasa bundok pa. Nasa bundok yun Hindi naman nasa patag na lugar yun Napakaganda siguro. Tingin ko, milyon-milyon ang ginastos doon kasamang sandi May posibilidad para puro bato yun tsaka yung yung labor doon. Yung architect noon. So, ang tanong, yung sinasabi mo kanina, aprobado ba ng yan? Kasi kukuha pa ng ECC yan, ng DNR. Meron ba? Merong usapan? Merong usapan. Oy, babatiin ko lang yung ating mga kaibigan diyan sa parte ng Victoria. Medyo may mga lugar din bahadi yan si Kapopong Ortega. Binabati natin diyan isang magandang hapon. Alam ko pagka ganyang may kalamidad ay umiikot ito at inaalam yung kanyang mga kababayan diyan. Although ito ay isang konsehal pero tumatakbong mayor ng Victoria at naniniwala tayo na si Kapopong ay makakapagbibigay ng magandang serbisyo diyan sa bayan ng Victoria kasi ang mga Ortega ay talagang diyan kumbaga kilala na pagdating sa serbisyo publiko. At saka hindi wala silang, kumbaga, wala tayong naririnig na bad record. Wala. Kasi kung sabi nga nila, kung sa illegal, ay galit sa illegal ito si Kapopong. Ayaw niya ng may mga illegalista. Kung sakaling siya ipapala rin, ay talagang, yung kung ano man yung mga illegal diyan, ay mawawala yan diyan. Alam mo naman, pagka illegal, yun daw ang masaya. Nandun daw pera. Ay. Kaya, batiin ko si dating congressman na tumatakbong mayor ng siyudad ng Calapan, talagang handang-handa na sa pagbabalik. At inaantay na rin naman ang ating mga kababayan, gawa nga nung siyempre yung mga proyekto niya na nakikita naman ngayon, napapakinabangan hanggang ngayon ay talagang naandyan. Kumbaga, yung track record hindi matatawaran. Ang track record nitong si dating congressman at Mayor Doy Lecho. Pagdating do sa usapin ng serbisyo publiko, ang dami yung sinasabi nating orange card, yung City College, yung mga trabahong binigay nito sa ating mga kababayan, yung pag-unlad ng syudad ng Calapan. At pagdating naman sa panunungkulan parte, yung leadership, nakita natin kung gaano ito kagaling. Nung tayo nakaranas ng malawak na pagbaha, December, nung bumaha, dalawang sunod, nakita natin kung paano pinakilos ni
dating Mayor Doyle Lecho, yung Calapeño, bawat sektor ng Calapeño ay talagang napakilos niya para gawin yung pagsasandbagging diya sa ating mga kainugan para mabawasan yung pinsala dito sa ating syudad. Kumbaga nakita mo yung kanyang kapasidad ng pagiging leader na pwedeng agad yung sinasabi bagang action agad pagdating sa mga ganyang problema. Hindi na pinatatagal. Kaya inaantay na siya para dun sa muling kumbaga yung karagdagang pagbabago mangyayari pa sa bayan ng Calapan Parang City. Walang pinagkaiba yan sa ayuda agad. Ayuda agad, yung bagang speaking of ayuda, partner, yan partner ng hindi naman natin alam mo naman kailangan ng ating mga kababayan talaga yung tulong ng ating gobyerno. Pero sana naman wag namang ganyan na halos lahat yata ibibigay mo na sa kanila. Ibigay natin yung trabaho. Yung trabaho mapapakinabangan nila na pangmatagalan. Ang problema, partner, pag dyan mo sinanay ang mga kababayan natin, talo mga kababayan natin Dahil walang pag-asenso Ang laging aasa sila sa mga politiko. At yun naman ang ginagawa ng ilang korap na politiko, paasahin sa ganyang sistema yung ating mga kababayan. Para laging, kumbaga, pahirapin mo ang buhay ng mga yan, para laging umasa sa iyo. Huwag mong pagandahin ang buhay ng mga yan. Kaya mag-isip-isip tayo mga kababayan, mag-isip tayo ng mga politiko na talagang yung tunay na pagtulong ang gagawin sa ating mga kababayan. Hindi yung basta ayuda lamang, kundi yung mga permanenteng trabahong pangmatagalan ang dapat ibigay yung sa social, yung tulong sa health, sa pabahay, do sa edukasyon. Yan dapat Hindi yung mga building na papatayo mo, wala namang nakatira, wala namang gumagamit. Ang daming pinagkakagastusan ng ating gobyerno ng mga infrastruktura. Pero hindi naman pagbigay ng magandang kaluwanan sa buhay ng ating mga kababayan. Dapat yung mga prioridad na pangangailangan ng ating mga kababayan ang masolusyonan. Hindi yung ipapasayahin mo din yung mga yan, doon sa pakinding-kinding ng kung ano-ano diyan, doon sa mga pailaw, pag-uwi niyan, gutom yan. Lalo na kayo, napakamahal ng bilihin, partner. Ay nakakapagtaka nga, partner, magkaiba yung Di ba, kung titingnan mo yung salary rate natin, iba doon sa Metro Manila, iba mas mababa yun dito sa atin. Hindi dapat, partner. Kung titingnan mo, pares lang naman yung presyo ng pagkain dito. Pares yung presyo ng pagkain sa sa Metro Manila. Kita mo, kung magkano ang kamatis doon. Maaring mas mahal pa nga dito sa atin. Kung magkano ang talong doon, maaring mas mahal pa nga dito sa atin. Kung magkano ang isda doon, sa totoo lang, partner, minsan pumapatak mahal pa yung isda dito sa atin kaysa doon sa Manila So, bakit mas mababa? Dapat parehas yung rate ng salary pagdating sa swelduhan. 'Di ba? Kasi ang Metro Manila kasi ibang na talaga niyan Kumbaga ang pinagbabasehan kasi diyan yung 'di ba yung tawag 'di ba kinakategorize yung yung isang syudad. Parang ganon. Pero dapat ang Oriental Mindoro pag mga syudad dapat binabase na lang pare-parehas halimbawa sa Lipa City, Batangas City, Calapan City dapat iisa yung iisa yung rate. Kasi partner kung titingnan mo agrabyado ang mga taga-probinsya, particular dito sa atin. Pagdating isa naman ang presyo ng bilihin Manila tsaka dito hindi naman Kaya pansinin mo tuwing may okasyon halimbawa Christmas season, New Year, madaming umuwi, madami ang population sa probinsya. Kasi yung mga professionals dito sa atin, pumupunta sila ng Metro Manila, pumupunta sila ng Batangas, tumatawid sila ng Lipa, Quezon, sa mga areas na kung saan industrial, merong maunlad na industriya na pwede nilang applyan ng trabaho sapagkat mas mataas yung rate doon Mas malaki ang sweldo nila. Kaya naiiwan ngayon yung probinsya natin. Dahil yung mga professionals natin nakikipagsapalaran sa ibang sa mainland Luzon, 'di ba? Kaya yung ating lalawigan ngayon ang nawawalan ng tawag dito ng mga professionals para maglingkod at magserbisyo dito sa atin kasi wala naman tayong mga industrial plant dito na yung mga pabrika. 'Di ba? Sino ba naman pabrika na
tuluyang mag-invest dito, sino mga negosyante, sa tayo pa lang ng kuryente natin, matatalo na sila. Mataas ang presyo ng kuryente, mataas ang pamasahe. Although probinsya tayo, di ba, mataas din ang pamasahe natin. Buti nga, nandyan ngayon yung mga yung mga tawag dito, mga cooperative na mga dito sa modernization ng mga bases ng mga maliliit, di ba? At least mas mura yung pamasahe. Compare natin, tricycle natin, napakalapit lang pupuntahan mo, magkanong sinisingilin ng pamasahe. Actually, ang diba? 50 pesos. 20 pero, pesos. ang rate talaga, 50 pesos. Pag humingi ka ng sukli, di ba? Medyo nagigil. Nagigil pa. Ang pinopoint ko, partner, dito, pagdating doon sa salary standardization, bakit mas mababa yung rate nung ating probinsya compared doon sa Metro Manila? Samantalang, kung tutusin, mas mahal pa ang bilihin dito. So dapat parehas yan. Parehas nila dahil kaya naman ang Metro Manila may ganung rate. Ang atin mas mababa yung sweldo. Ang bilihin ba? Mas mahal pa nga dito sa atin So dapat isipin parang may mali. Which is ang nag-aaral diyan yung NEDA. Anong basehan nila para ibaba ang salary ng kuan? Nakadepende yata sa population parang ganoon. Population hindi sa mga bilihin. Kasi yung food consumption parang ganoon ay mas lesser compared doon sa mainland Luzon. Siyempre, mas malawak yung kanilang mas malawak yung kanilang land area. Tapos yung tawag dito yung trabaho, mas maraming ino-offer doon ay compare dito sa atin Pero tingnan mo kung mapaunlad natin ng marami mga industriya dito, yung teknolohiya, mga technology na nandito na rin sa atin. Tataas ang tataas ang rate niyan. Katulad ng lipa. 'Di ba yung lipa parang class A yung lipa dahil mas mataas ang sweldo doon compare mo sa ibang probinsya, sa Laguna. Kasi diyan napakarami ng mga ng mga tawag dito ng mga pabrika na maraming mga nag-i-invest, 'di ba? Nandiyan yung electronic na fabrication nandiyan sa Laguna, 'di ba? Mas mataas ang sweldo ngayon diyan ng mga actually yung mga pag pumunta ka ng yung sa isa sa mga areas diyan na maraming mga industrial plant, ang mga diyan, yung mga nagtatrabaho diyan iba-ibang panig ng bansa natin na dumadayo diyan para magtrabaho. For example, sa Tanawan, merong mga pabrika ng damit pero ang mga nagtatrabaho doon galing pa mga Bisaya. Na ano ba yun? Yung Carmel Ray ba ang tawag doon sa area na yan? Yung mga gawa ng chips. Yun lang, partner, So bakit may mga investor na pumapasok doon? Bakit dito yung ating yung ating mga yung provincial government, bakit hindi makapag-invite ng mga investor dito? Late bloomer tayo Pero sabi nga ni Ka Robert 20 years behind ang Oriental Mindoro, ang Calapan City sa Iloilo City. Kung si Ka Robert ang tumingin. Pero hindi natin alam. Puro gamot kabayo daw Pero partner, isipin mo, partner, may pera naman Nakikita mo, dami naman pinapagawa ng infrastruktura Kaya lang siguro ang kulang yung prioridad. Pagdating nga sa lagi natin sinasabi, bakit kung saan meron tayo, doon dapat ang mag-focus tayo. Katulad yan, yung agrikultura. Sa totoo lang, ang Mindoro ay talagang agricultural land dito, area, yung karamihan dito na pwede mong yun ang mag-concentrate ka. Pwede, maraming trabaho may bibigay niya kung talagang mapapagtuunan ng pansin niya na isipin mo, bawat bayan, ilang bayan tayo, may kanya-kanya tayong mga variety ng itatanim na gulay. So magtayo ka ng bagsakan ng bagsakan ng mga sariwang gulay. Gamitin natin yung nautical highway, padaanin natin diyan, bibili ang mga yan. Pwede pa tayong supply doon sa mga karatig probinsya natin. Ay napakaganda nun napakaganda. Lalo na ngayon, partner, napakamamahal nung gulay. Isipin mo, partner, sinasabi natin, yung kamatis, yung talong, magkano ang presyo niyan? Halos iisa. Presyo ng Manila at presyo dito, minsan mas mataas pa yung presyo natin dito. Ibig sabihin, wala tayo. Wala tayo niyan kaya maaari nang gagaling pa kung meron man kulang sa supply ay kung yan ay nabibigyan ng pansin yung mga ganyang programa. Tumaon na ganyan yung presyo. Adi ang laking pera ng ating mga magsasaka na nakikita sila pag
sinuplayan doon sa mga karatig bayan natin. At makikinabang pa yung ating mga kababayan dahil hindi sila napakamamahal ng mga bilihin. Dahil dito pa lang, siyempre kapag dito nanggaling yung mga produkto mo, medyo mura yan. Compare doon sa Metro Manila na pag dinala dito ay mas mahal pa. Actually, pwede nila maging basis. Bakit yung Queen City of the South, yung Cebu City, ay pangalawa sa pinakamaunlad sa Metro Manila. Tingnan mo, may international airport ng Cebu City. Cebu. Which is, kung titingnan natin, mas malayo sa mainland Luzon. Diba? Yun din ang pinag-iisipan ko, partner, nun. Bakit itong Cebu? Ano ba meron ng Cebu? Hindi naman ganun kaganda yung turismo dyan. Siguro. Tayo, malapit tayo sa Boracay. Marami tayo ditong mga pagmamalaking mga beaches na, which is kayang pantayan yung ganda ng Boracay. Meron tayong puerto. Na kung tutusin na mas malapit tayo sa mainland Luzon. Mas malapit tayo sa mainland. At mas mura yung pamasahe. Siguro pumunta sa ating probinsya. Siguro partner ang naging advantages nila ng mga panahong una noon. Nagkaroon sila ng mga politikong magagaling na mayroon talagang vision pagdating doon sa pagpapaunlad ng probinsya ng Cebu. Kasi pinag-isipan ko din yan bakit ang Cebu napakalayo. Ang dami mga investor na pumasok doon. Yung mga planta, bakit ang Mindoro malapit sa mainland? Ang problema nga sa Cebu ngayon, traffic di ba? Kasi maliit lang naman yung Cebu Kung titingnan mo, kahit sino tumingin sa mapa, napakalawak ko ng Oriental Mindoro at saka ng Occidental Mindoro. Compare doon sa strategic yung lugar natin. Sa island of Cebu. Mas strategic yung lugar natin. Kumbaga tayo yung bakit sa Cebu may mga 5-star hotels? Bakit marami nag-invest ho doon? Mas mura, tingnan ho natin, mura yung kuryente ron Siguro gawa nga rin partner doon sa mga, hindi naman natin sinasabing may hina yung mga politiko natin dito. Sinasabi natin, siguro maganda yung mga, di ba naging politiko. Si Garcia, di ba naging vice president, hindi ako nagkakamali, naging presidente pa na taga Cebu yun Di ba yung plane crash, tatandaan natin. Si Magsaysay. Di ba? Kung pag pumupunta di ba ng Cebu, isa sa mga pinupuntahan diyan yung view deck. Yung top hill ng Cebu na dinadayo ngayon. Kung tutusin, talagang napakaganda naman. Ang ganda ng site na 'yon. Makikita mo yung kabuuan ng Cebu, pati yung Bohol tanaw mo. Doon sa na 'yon. Pero hindi naman ganoon kataas Maganda lang talaga yung pagkagawa kasi una, pinaganda nila yung area. Pag akyat mo pa lang, maganda yung kalsada. Maganda yung design sa mga gilid. Kaakit-akit siya kahit pa paano. Pagdating mo sa taas, hindi naman ganun kamahal ang mga bilihin. Mura naman siya. Kumbaga regulated siya ng gobyerno. Hindi siguro siya kasi siguro inuna dun yung para sa kapakanan talaga nung probinsya nila, yung mga prioridad na pwede talagang magpaunlad doon sa probinsya ng Cebu. Hindi katulad dito sa atin, nakikita natin na mukhang ang daming infrastruktura, mga building na pinapatayo. Pero hindi naman kailangan pa yun sa ngayon Ang mas kailangan ng tao ngayon yung paano mo papaunlarin ngayon yung probinsya, mabibigyan ng magandang trabaho yung ating mga kababayan. Paano mo ngayon maakit yung mga investor? Yung mga investor para mag-invest. Kasi ang investor kasi yun ang magdadala talaga ng pag-unlad ng isang lalawigan tingnan mo, ano bang kapasidad ng Oriental Mindoro pagdating sa investor? Dami na nating madami na tayong mga dito population, malaki na population natin. Katabi natin yung Occidental Mindoro. Tayo yung sentro ng Mimaropa. Paunlarin natin yung yung airport. Sa atin parte na isang advantages natin kung talagang gagamitin natin yung nautical highway na tinatawag na dito natin dumadaan. Bakit wala tayong kinikita diyan kung yan ay pinapadaan mo doon sa mga natin, sinasabi natin yung yung katulad sa Iloilo, pagka may mga turista, talagang idadaan doon sa mga produkto nila. Mga dito souvenir, mga souvenir product doon sa mga turista. Meron silang mga area talaga at makikita mo doon yung mga mga simbahan malalaki, talagang mga buhay ang turismo. At talagang dito wala dadaan lang sila port to port lang. Port to port lang wala tayong pakinabang. Tumitigil naman sila pag na-stranded. Ang nangyayari pa nga partner pinapakain pa ng
marami pang mga minsan mga pumapapel na tinutulungan pa, tinutulungan mga, pa. ano, tsaka parte nagiging problema pa natin pagdating ng peak season. Kasi yung mga yan nauuna, bakit hindi natin gawa ng ng magandang plano kung paano tayo kikita sa mga yan na dumadaan dito. Oo. Di ba, meron dapat area na dadaanan sila katulad diyan sa Baguio, meron silang bagsakan ng gulay na mga Di ba mga turista pag-uuwi ng Metro Manila, bibili pa doon, dadaya doon, magdadala ng mga sariwang gulay. Oo. Bakit hindi natin sa bagay sasabihin ng mga politika, kaya ko umupo dito. Di ba? Kayo ho nandiyan kayo ho nagpresenta para maging namin. Lagi ko naririnig yun sa Romeo ko, ganyan pagka, di kayo na magaling. Sige, nagbabayad na lang ho kami. Pero totoo partner, ayun nakita ko rin partner yung point mo na Cebu napakalayo niyan. Compared do sa Oriental Mindoro na napakalapit sa mainland. So nakarating ako sa pinag-iisipan ko rin, ba't ito, ang daming pabrika dito. Yung daming mga 5-star hotel yung doon. mga cook na andun, yung mga gagawa nun. Bakit sa Mindoro mas malapit ko ikukumpara mo na strategic lugar, wala itong mga ito. Siguro nakita ko magagaling yung mga naging leader nila doon. Yung mga bahay doon, pati bundok meron na para mga tren yung bahay pababa yung disenyo niya, di ba? Kasi tingnan mo yung Ayala Village doon. Nasa paana ng nasa gilid ng bundok yung Ayala Village doon. Ganun ka di ba? Bakit nag-invest si Ayala? Yung SM, di ba? Makikita mo, ang laki ng SM doon sa parte na Cebu. Yung Coca-Cola, nakita ko doon. Yung Robinsons. Yung Robinson, may planta si URC doon. So, bakit dito wala? Mindoro, mas malapit ito. Meron naman tayong Piatos. Yun lang. Bukas nga pala, merong malawakang rally ang Peace iglesia. Rally 'yon. Peace Rally. Parang prayer, di ba prayer rally 'yon? Sabi prayer rally ng Iglesia ni Cristo. At hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero mukhang pinospo na yung mga klase. Do sa Metro Manila, do sa mga area na apektado nung prayer rally. Sana ungkatin din nila yung malakihang korupsyon na nangyayari ngayon sa atin sa gobyerno. Prayer rally tungkol saan? Ang sinasabi nila di para makamove-on na yung ating bansa. Magkasundo na sila. Kumbaga para maka-advance na. Pero ang tingin ko para bagang hindi dapat ganoon. Parang ang sinasabi dapat munang imbestigahan siguro yung mga corruption na nangyayari. Yun dapat siguro maging panawagan. Hindi lang kay Presidente Marcos, kundi do sa lahat ng involved na mapag-aralan at panawagan na lutasin yung corruption na nangyayari. Kasi tingnan natin kung hindi one-sided yung sistema. Kasi ewan ko kasama ang grupo ni Kibuloy dito. Alam mo, malaki rin yung grupo ni Kibuloy. Nakabunga pang senator, di ba? At balita ko si Ka Robert nagbabalak yata pumunta. Kay Kibuloy? Hindi, sa prayer rally bukas. Kala ko follower si Ka Robert ni Kibuloy. Bukas parang nakita ko doon sa mga post na nagpaplano yun ay karapatan ng bawat isa. Ipahayag yung kanilang mga damdamin. Hinaing. Pero ang atin lang sana maging panawagan din yung nangyayaring malakihang korupsyon sa atin sa gobyerno. Alam mo, sa aking pagkaintindi, di ba? Meron tayong separation of church tsaka ng gobyerno na nasa batas natin yan. Di ba? Siguro hindi na kailangan natin pakialaman yung yung sistema ng gobyerno. Sinasabi naman ng maliban na lang kung talaga talagang worst ang nangyayari. Mga religious group, yung moral hindi pwedeng ihiwalay mo yung politika pagdating sa siguro yung sinabi ni Jesus Christ na yung ibigay mo tungkol sa yun, sa tax yun. Kumbaga, bigay mo yung abuli sa simbahan, bigay mo para sa gobyerno. Pero merong separation, di ba? Pagka sa batas meron tayo. Kung ano yung problema ng simbahan, hindi yan pinapakialaman ng gobyerno natin. Which is dapat hindi rin pakialaman ng simbahan ang sistema ng gobyerno, maliban na lang kung talagang kailangan na at ang tao na mismo ang kumilos. Maaari siguro kailangan na, kaya siguro umaakto sila dahil nakikita nila. Kaya lang siguro ang panawagan dapat
ay yung hindi lang doon sa mag-ayos. Kasi pagka sinabi mo magkasundo, kalimutan mo yung ano. Oo, yung corruption yung nangyari. Hindi. Walang impeachment na mangyayari. Parang ganun ang mangyayari dyan eh. So, ang akin doon ay yung panawagan dyan, dapat yung imbestigahang mabuti. Hindi lang doon sa grupo ni Pangulong Bongbong, pangkalahatan na. Kapag walang sisino, yung investigasyon maging seryoso pagdating doon sa korupsyon. Dahil may kanya-kanya tayong karapatan. Kasi tinuturo nung grupo ni na Vice President Sara, kayo din naman eh. So nagtuturoan sila, di dapat siguro para silang maimbestigahan para magturuan na sila. Iba kayong turo ganyan. Ikaw at ako. Ayun. Tingnan ho natin bukas kung ano maging resulta, maging ano ho tayo. Maging mapagbatsyag. Doon sa natin. Alam mo tayo naniniwala. Siyempre, may perang involved diyan dahil dahil malaki ang gagastusin diyan sa rally na yan dahil may mga tatayo yan. Siyempre, may mga program yan. So, sagot naman ng simbahan. Sagot siguro ng simbahan. Sana sagot ng simbahan ng ganyang aktibidades. Makita natin bukas kung sino-sinong mga personalidad na magsasalita diyan. Just sa ewan ko lang kung merong movement dito ang Iglesia ni Cristo kasi nationwide yan eh. Meron silang movement na yung iba ay hindi makapunta ng Metro Manila. Manonood na lang. Baka dito meron silang galaw. Na parang nakikita ko show force ito eh. Parang kumbaga panggulat din ito kay Pangulong Marcos na sige, pag natuloy ang impeachment, ito pauna pa lang ito. Ang sabi naman ni, di ba, si Presidente Marcos mismo nagsabi na hindi na kailangan magkaroon ng proseso ng impeachment. Wala namang magagawa si Presidente Marcos. Sa kanyang paliwanag yun. Pero kung Congress na Senate at wala siyang magagawa. Nasa kamay ng Senado yun. Pero sasabihin mo, ayaw ko. Pero gusto ko. Sabihin nun, ayaw ko sana eh. Sige na. Kayo may gusto, di ba kayo? Parang hugas kamay yan eh. Di ba? Kasi nandun naman yung kanyang bayaw. Sa bilang, yung Senate, sa House Speaker. House Speaker. Diba? Tapos, di ba, yung si Escudero. Isa naman sa mga kakampi ni si Escudero, ang galing din niya, para din tumutulayan. Pag Makata. Parang Makata rin niya. Para din niya yung isa dito. Kaibigan mo. Ganun din yan pag nagsalita ang malalalim eh. Kaya sana ang isa talaga nagpapahirap sa bansa natin, partner, sa totoo lang, yung corruption. Kasi talamak na parang nagiging normal na sa mga politiko, yung mga corrupt lang naman. May mga pabubuti pa namang politiko na yung magnakaw magnakaw doon sa kaban ng bayan. Talagang ginagawa ng hanap buhay yung panunungkulan. Merong mga ganyan yung siguro dapat mawala at matuto ang ating mga kababayan doon sa tamang pagboto. Sinasabi nga minsan tayo rin yung naglalagay sa mga yan Ang problema siguro kulang nga sa edukasyon. Mali yung edukasyon natin, kulang. Dapat pagkabata pa sinasama na sa curriculum yung yung pagmamahal sa bayan, yung hindi mo dapat ibenta yung karapatan pagdating sa pagboto. Pagdating nga sa ganito, talagang wala kasi kulang walang pundasyon yung paninindigan pagdating sa pera, naka-offer ng pera sa iyo diyan. Ang tingin nga nila pag binigyan ka ng pera, utang na loob mo pa yun sa kanila pero hindi nila alam galing yun doon sa mga tax na ibinabayad ng ating mga kababayan. Yun ay hindi galing sa mga politiko. At kung meron man na galing sa kanila, kakaunti yun. Kumbaga babawin nila doon sa laki ng ibinigay nila. Parang sumusugal yan Susugal ka sa ganong sitwasyon. Pag natalo ka, edi parang natalo ka sa sabong. Di ba? Yung sa sabong nga, dalawa lang pinupustahan Oo. Di ba yung yung Liamado at saka
Lalo na sa sa Weteng. Sa Weteng. Wala na. Parang wala nang pumapasin din sa 40 numbers ang tinatayan at nagbabakasakali yung ating mga kababayan. Tapos pag tumama yung pumpyang, nakakailang bola ba ngayon? Tapos pag tumama yung laging pumpyang, tinatawag nila yung parehas na number, kalahati lang binibigay. pero buo naman yung tinaya nung laging panalo diyan yung mga operator siyempre. Legal ba 'yun? Yun ang pagtaka yung legal nagiging alam mo yung yung illegal nagiging napansin legal. Natin yung na yan, yung ano bang tawag diyan? Yung pasugal dito, STL ba yan? Yung STL, yung peryahan ng bayan. Peryahan ng bayan ba yan? Bukod ba yung peryahan ng bayan doon sa STL? Ang alam Small Town Lottery, di ba? Ano yun? Yung Small Town Lottery, ibig sabihin, ng PCSO yun Parang alam ko. May kuha sila, may prangkisa. May prangkisa yun. May permit from the PCSO. Minsan naman, partner, ginagawa lang front yung numero Doon kinukuha yung tama ng Weteng yung nag-ooperate sa atin kasi napapansin ko bawat kanto merong nagpapatay. Open naman partner kasi nga may ID pa nga sila lalaki ng ID nila diba? Hindi ko alam kung legal yun kasi may mga table pa sila ngayon kaya nga diba? At lalaki ng ID nila minsan may na-interview akong ganyan talagang authorized sila dahil kaya daw may ID para sa kanila lang tataya. Sa identification. Pero ang problema yung mga yan parang nangyayari naka-front lang yung may permit. Yung permit doon sa illegal. Kung ano yung tatamang numero, yung doon sa legal, yun ang nananalo sa Weteng. Sabi naman ng isang kaibigan ko, pag halimbawa, nakalagay yung gano'n, may permit, tataya ka. Pag binaliktad, yun ang illegal. Gusto nyo sir, lampasan. Bakit lampasan? Mayroon pa ho kasing isa. May isa pa. Sa kabila. Sa kabila. At pag wala kang ID, nangungulikta ka, huhulihin ka. Yun ang kaya lahat sila merong ID. Para hindi sila uhulihin. Napag-usapan natin yan. Ano kayang pakinabang ng barangay diyan? Diba? Depende kasi kung regulated ng PCSO, alam ko merong kabahagi ang barangay. Although yung sa baka PCSO kapitan lang. Baka ang kapitan lang. Kupitan? Kasi ganyan partner hindi ko lang alam pero pagdating doon sa mga peryahan doon sa mga kasi nga dati hindi naman uso yung mga barangay na magtatayo ka ng peryahan nauso na lang ngayon yung barangay fiesta merong peryahang nakatayo diyan yun talaga may lagay talaga yun sa sa barangay o kaya sa kapitan. Ngayon kung anong inilalagay? Maayos ang kapitan magbabahagi. Pagka hindi magbabahagi yan. Kaya pinagmumulan din ng away yan sa sanggunian. Pagkalaban ka ng kapitan. Wala ka. Manigas ka diyan. Pero pag kikita ka sunod, sige, meron ka. Meron minsan ibibigay diyan, may regalo pa diyan, kambing, may mga sa totoo lang partner legal naman yung mga peryahan kaya lang nagiging illegal yan pag sinamahan mo ng mga color game. Pero kung mga rides lang yan, legal yan. Ang problema, nakakaawa din yung mga yan. Sa dami baga ng kumukutong sa mga yan. Ultimong mga tiwaling kapulisan talagang pagka may berdehan dyan, pupunta. Hihingi ng pang-inom. Mga orbiter. Yung mga orbiter, pupunta pa dyan. Hindi nahihiya yung mga orbiter diyan may mga media pupunta dyan. Yung mga umu-orbit birthday ko ganyan nakapala mo ka pati dun sa mga 5 beses mag-birthday sa isang taon. Yan kung saan may mabalitaan doon pupunta yung mga yan bilang mabalitaan sa ganung barangay meron doon pupuntahan talaga yan. Birthday nito siyempre, pakisama. Nakikisama yung mga peryantes nakakaawa din yung mga. Kasi yan na yung buhay nila sa buong buhay nila, palipat-lipat na lang sila ng lugar. At alam na nila yung kalakaran. Pagdating sa ganyan. Kung magkakaunti rin kinikita ng mga yan dahil sa dami na nangihingi. Bago tatalunin pa sa laban. Bago tatalunin pa. Bago yung mga orbiter pa tatakutin pa. Panalo lagi yung mga orbiter. Kaya hindi mo na rin makuan yan. Hanap buhay nila yan nakakapagbigay saya kasi yan sa barangay. Kasi actually, nung ako'y maliit pa, hindi ko feel yung fiesta sa isang barangay, sa isang bayan. Kung hindi ko nakikita yung mga yan.
'di ba? Yung mga yung mga nagsasalita sa gabi, 'di ba? Yung kalog-kalog na ganyan. Kalog-kalog, 'di ba? Tapos yung naghahagis ng 25, tapos may makukuha ka ng mga chichirya, 'di ba? Yung bingo, ganyan. Yun ang nagpapasaya sa gabi. Habang sa palapit yung kapistahan ng isang barangay. Doon mo mafe-feel na magpifiesta na nga rito pala sa barangay namin. Ay, minsan partner ko na nakailang buwan na tapos ng piyesta, nandun pa rin yung Tuloy pa yung daldal. tuloy pa rin yung yung ikot ng mga kung ano doon Nag-aantay kasi ng kasi kung medyo malayo yung pagitan ng fiesta ng bawat bayan, bawat barangay. Siguro baka pwedeng mo-extend ho kami dito. 'Di ba? Lalo na yung mga baratilyo, 'di ba? Saan pa magsisimula ulit tapos na ang Kalapan, pupunta na ulit sa ganun lang yung paikot. Paikot-ikot lang. Kasama yan yung Rojas, parang January at January 25. Isipin mo yan, pare, partner, yung mga palanggan niya, yung nagtinda na dyan. Malaki din pala niyan ang binabayad sa pwesto. Ng mga yan. Daily yata, umuupa yung mga yan. Per square meter, 7,000 ang kontrata yata. Siguro mga 2 buwan o 1 buwan mahigit lamang. Ay, kung 4 na square meter yung ano mo dyan, occupied mo dyan, di malaki-laki rin. Sabi ko, kumikita pa kaya itong mga ito doon sa binabayad. Tapos mayroon pang kontraktor dyan. May kontraktor pa dyan. May orbit-orbit din dyan. May kontraktor pa yan dyan. Halimbawa, ikaw, nakuha mo yung lote. Kausap mo yung mga magpapalanyag, di ba? Sa iyo ngayon nagbabayad. Ikaw magbabayad. Naka-subcontract yun. Kung bilang ako, makikipag-usap. Ikaw yung naka-front doon sa munisipyo halimbawa. Ikaw magbabayad sa buong area. Ikaw naman maghahanap ngayon na maglalagay dyan nung palanyag ang tawag dyan yung mga ano na yan. Sabagay, yan na rin ang trabaho nila paikot-ikot. Para ding orbit ng orbit. Negosyo din yan pero ang puhunan dyan, siyempre may puhunan din sila. Partner yun, legal yun. Talagang yun ay mga goods na binibenta na mura. Ewan ko kung mas mura kung para sa palengke. Nakasanayan na lang kasi yan. Nakasanayan na lang siguro kasi mostly mga galing ang paninda na mga galing Divisoria. Direkta Divisoria na dinadala dito kahit paano hindi na dumadaan, wala yung pwesto nilang binabayan, ganun lang. Pansamantala lang yung pwesto. Hindi naman ganun kamahal. At least nakakatulong din sa ating mga kababayan. Yan yung palitan ng negosyo. Ayan. Ayun. Pagka sana partner tong ano ba yung mga simula na rin partner ngayon ng kwan. Yung Ganban. At saka actually sa January 12 yata ang simula talaga ng Comelec Ganban in preparation with the basahin ko partner para election. may idea yung mga kababayan natin yung mga pinagbabawal sa election period. Ano ba ngayon? 11 pa lang ngayon? Bukas ito, January 12. Anong sinasabi dito? Pero may advance pa, may advance checkpoint na yung kanina, yung LTO. PNP. Oo. In preparation dun sa Comelec Ganban bukas. Ito yung mga pakinggan niyo po yung mga hindi dapat gawin pamula January 12 hanggang June 11 yung pagdadala ng baril at iba pang nakamamatay na armas. Paggamit ng kandidato ng security personnel o bodyguard, bawal para partner yun yung mga kandidato na parang private army. Nagiging private army yan pagbabago sa teritoryo ng isang polling precinct o pagtatag ng panibagong polling precinct. Isa pa yun. Paglipat ng mga opisyal at empleyado sa civil service. Kasi pa rin yun. Pag-floating mo. Ipo-floating mo. Kumbaga, parang hindi ito akin Parang hindi gumalaw. Huwag kang gumalaw Sige. Bawal yun. Pag-organisa o pangangasiwa ng reaction forces o strike forces. Yun. Ano bang ibig sabihin nun? Yung pag-organisa. Pagsuspindi ng elective provincial, city, municipal o barangay officer ng walang approval mula sa Comelec. Yung pagsuspindi ng mga bawal kasi baka kaya mo sinususpendihan dahil hindi rin pabor sa iyo. Kaya ito ay simula na ng bilang Filipino 2025 election period. Ngayong linggo, January 12 ngayon partner, ngayon ito nagsisimula. Itong mga 11 lang ngayon ba't linggo nakalagay din linggo, January 12. Mali, no. Pero baka bukas pa. So, yun ang pinaka-importante yung wag po kayo magdadala ng mga baril nyo kung wala po kayong karapatang papeles. 12 na nga ngayon. Kasi kung wala po kayong
Walang papeles galing COMELEC na kayo authorized na magdala ng baril. Kahit meron kang LTAP, di ba? Kahit may LTAP. Pero wala kang tawag dito, wala kang ng COMELEC. Permit from the COMELEC. Dapat kukuha ka ng to possess firearm na nadadalhin mo siya. Bawal. Kahit may lisensya kahit may lisensya yung baril mo, kung wala kang permit sa COMELEC para magdala ng baril, ay bawal. Kaya ang problema partner ngayon yun ang reklamo din ng iba Kasi nga illegal, wala kang dalang baril. Yung mga illegal nakakapagdala ng baril. Kasi hindi naman pinapakita. Hindi naman pinapakita tsaka talagang illegal sila. So medyo agrabyado yung mga may lisensya na para protektahan na yung kanilang sarili. So which is anong proseso para madala pa rin nila itong kanila. In particular siguro may mga may mga personalidad na pwede talaga magdala ng baril. Halimbawa yung mga abogado. Kasi kailangan nila for protection. Pero kuha ka pa rin yata ng permit talaga bibigyan nila ng permit. Sa COMELEC, yung mga siguro may mga threat, may mga pa rin na kailangan depende, may guidelines yan sa COMELEC kung paano sila nag-i-issue doon sa isang tao na pwedeng magdala ng kanilang mga firearms. At yun nga, ang problema lang agrabyado yung mga nasa legal na hindi magdadala kasi yung mga illegal hindi naman naniniwala sa batas yan kaya dapat ang doon pagtibayan ng husto ng ating kapulisan yung mga checkpoint. Yung mga checkpoint para hindi nakakalusot yung mga riding in tandem na yan. Dapat ganoon. Mahigpit yung kanilang pagpapatupad ng batas pagdating do sa checkpoint. Which is yung filing and submission of requirements of exemptions ay dapat na i-file na nila simula nung November 18, 2024 at mag-end nitong May 28. So wala na? Hindi na pwede ngayon? Pwede pa. Kasi hanggang May 28, 2025 yung pa naman. Exemption. Yung pag-file ng mga requirements for exemption sa COMELEC. May abot pa naman. Malaki din ang parusa partner pag nahulihan ka ng illegal firearms ngayong gun ban. 1 year but not more than 6 years. May yung karapatang parusa niyan. Yung illegal possession ang kinalabasan nun. Kasi gun ban nga 'Di ba? May kaibigan kang nakulong dahil diyan sa gun ban at least yun yung partner nagiging aral din sa atin yung mga ganyan nakikita natin na mga saka hindi naman kailangan siguro. Kung wala ka rin lang namang kaaway, wala ka rin naman lang death threat, hindi naman siguro kailangan magdala ng mga ganyan. Okay na lang i-threat. Okay na lang na i-threat. Sa Jollibee, sa Jollibee. Bigyan mo ng ice cream. Di mas masaya pa. Enjoy. Wala na tayong balita partner doon sa yung mga nagdakaw ng kuryente, Wala tayong mabalitaan kung anong na ba ang status niyan. Magkano na yung binayad ng iba? Sino-sino ba? Hindi naman kasi nire-reveal talaga yung pangalan niyan Bawal. Tsaka dapat, di ba, sabi magbayad lang siya. Wala nang kaso. Wala nang kaso kasi yun yun ang makakasuhan ka lang pag hindi kayo nagkasundo doon sa bayaran. Paano nga ang computation? Yun ang computation. Let's say, halimbawa, nung meron pa silang illegal connection. Halimbawa, yung bill... Ilang taon na? Ilang taon na. Paano may kukompute yun? Tapos yung bill nila, halimbawa, ngayong nahulihan sila, halimbawa, 1 million. Yung dating binibill nila ay 5,000 lang, 10,000. For so many years. Di ba? Paano mo babayaran ngayon? Partner, ang dapat dito, partner, nasa na ngayon yung mga gumawa nito, yung sindikato, dapat yun maparusahan. Kasi yung mga nagdakaw ng kuryente na yan, dahil nga wala namang pangil yung batas natin. Pagdating doon sa mga ganyang usapin, ang kailangan lang magbayaran mo kung magkano yung dapat mong bayaran sa Ormeco, okay na. Kung hindi kayo magkasundo, doon pala papasok yung demandahan. So dapat siguro maparusahan diyan yung mga gumawa niyan. Alam ko sa tingin ko partner siguro mga galing din sa dati ring mga empleyado yung kung hindi man mga active pa sa serbisyo yung iba diyan. Kung ordinaryong mamamayan ka lang, malay mo ba gumawa ng ng sistema? Kasi takot ka. Yun ngang hindi mo alam. Hindi mo magawa o paano. Di ba? Sila lang nakakaalam yan May mga may mga expert talaga na pwedeng gumawa niyan.
na may kasabwat. May kasabwat. Diba? Dapat yun ang pinaparusahan. Tsaka matagal na rin part ng talagang nababalita yan. Nung una pa siguro, papamula pa ni Engineer Madriaga, nababalita na yan yung ibang opisyal dyan na hindi naman talaga nagbabayad ng kuryente. May mga kung ano pang negosyo na ginagamit sila pero hindi nagbabayad ng kuryente. Dahil nga ngayon lumabas ngayon. Pasalamat tayo kay kahit pa pala kay Engineer Humphrey Dolor na i-reveal niya yan mga ganyang nakawan ng kuryente. Kaya lang sabi natin dapat sa investigation hindi rin dapat siya kasama. Dahil siyempre election ito. Malaking bagay na yung ginawa niya na-expose niya yung nakawan niya sa kuryente. Pero pagdating do sa negotiation kung sino yung mga nagnakaw ng kuryente sa tingin ko dapat siya doon, kumala siya doon sa usapin na yun. At pabayanan kung maglagay ng ibang tao para usigin yung mga nagnakaw ng kuryente na yan. Malaking bagay na malaking accomplishment na sa kanya yung pagkaka-expose niyan. Ayan. Hoy, wala na tayong oras. Okay. Okay, at bukas abangan niyo yung programa namin. Medyo napasarap lang kami at linggo ngayon medyo wala kaming magawa. Pag may time, may programa pa rin po kami bukas dahil siguro itong partner ko hindi naman makakalayo. Dahil kung sakasakanin tuloy pa yan. Di tuloy din paglaki ng tubig. Within the area. Pwedeng Okay, partner. Ayan. Oy, maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay sa aking palatuntunang balita talakayan. Toblago po. Thank you very much po sa inyong lahat. At doon sa ating mga babayan na ngayon ay inaabot na ng paglaki ng tubig. Sana naman ay wag magtuloy-tuloy at sana ay patuloy ang inyong pag-iingat diyan. At siyempre doon sa mga kinaukulan, panawagan natin ay kung may kailangang tulong na may bibigay, ay puntahan po natin yung ating mga kababayang nangangailangan diyan. Muli po, Sandy Soriano, inyong nakasama.